Oh, why? It's Pilot's a public? Yeah, right, yeah. So Pilot's actually owned by Warren Buffett, and so it's on the stock market. Oh, really? Love's is just a family-owned business. The family still owns Love. Yeah. Yeah, we're not to the stock market. See, you can get unlimited shower, limited refill. Okay, it's really good. Yes. You can park as long as you're not obstructed with other drivers. You can park there. Yes. It's really good, Love. Yeah, no, they're a great company. I love working for them. Yeah. That's why we're always coming back to Love. Yes, that's right. Good morning mga choy. Good morning internet. Good morning viewers. Good morning kasi nandito pa kami ngayon sa site. Hindi pa kami na-unload. Nandito na rin yung kasamahan ko si Jess, GC. Gihintay lang kami. Kapasok lang ng mga mag-unload sa amin yung mga workers. Then na plan ko na rin yung aking route. Sus, may nakita akong magandang route na hindi na ako dadaan sa malayo. Babalik ulit ako sa aking dadaanan sa 24, then lalabas ulit ako sa 55. Malamang na malamang hindi nyo alam yung mga sinasabi kong mga numbers, but yun ang mga highway numbers dito sa Amerika. 24 yung dinaanan ko, 55 that's interstate, then labas na ako ng Peoria, Illinois. Then few hours na lang papuntang East Moline para sa aking pick up tomorrow. Sabi ko naghihintay lang ako matapos to itong mag-start na sila mag-unload. Alas 7 pa lang ng umaga ngayon dito, and then labas na ng Microsoft ng Fort Wayne. This is my second time na pumasok dito sa Fort Wayne. Then kasama ko si Jess sa biyahe, pero hindi kami nag-convoy. Convoy lang kami nung naabutan ko siya, but pagdating sa large truck stop naghiwalay kami. Then maaga ako nag-start, nahuli siya. Una akong dumating dito, nahuli siya kasi niratrat to alas 5 ng umaga. Alas 4 gising na ako. Pag putok pala ng araw, 30 minutes before sunrise, binira ko na ang highway ng Illinois hanggang sa makarating ng Indiana. Grabe oh, inangat nila yung cover ng yan ang karga namin eh. Ganyan ang karga namin. Pero tinamon taas oh, para lang iangat. Oh my. Busy ngayon dito. So itong truck nito from Arizona, yung nga sabi ko kapon, yung mga load nila ay yung naka-tarp na, nilalagyan ng tarp. Kausap ko itong driver, company driver. So hook up niya itong empty, yung mga nandoon ikakarga sa kanila. Bali sila yung gumagawa, itong mga company nito, silang gumagawa ng inside job dito. Hindi kami pwede. Tapos na si GC. Kaya hindi kami pwede na mag-move na mga trailer nila nakakargahan and then ipapasok doon sa building. Hindi kami pwede doon. But sila, pwede sila. Gagawin nila yon. Pero yung trailer nila nandoon, mga nakatarp kahapon. Truck niya is Kenworth. Nakabutso. Parang si Manoy. Yan, move niya itong empty. Tapos yung nandoon ang crane, kakarga sa kanya, chain up niya, dadalhin doon sa loob.
i-explore ko tong US 24 ng Indiana. Instead na dadaan ako sa Interstate Highway, titingnan ko siya kung mas malapit. And hindi lang makakahataw gawa ng secondary highway. Kagaya nito, may mga slowdown, may mga town. But yung distance ay malaki, yung pagkakaiba. 271 yung aking less sa kilometers. Then makakasave din ako ng oras. Makakasave nga ba ng oras? Not sure. Yeah, but gusto ko lang siyang i-explore. 24 all the way hanggang Peoria ng Illinois. So itong area ay Indiana pa. Nasa Indiana pa ako. Dugtong kasi itong highway na to. Kung saan ako pumasok kahapon papuntang Indiana na highway, kung saan kami nag-meet up ng aking mga pilot, doon din ako babalik. Diretso lang to, diretso. May mga liko, but all the way hanggang US 24. US 24, US 24, US 231, then Sika, yeah. Para pag susunod kong biyahe, yan o, lalaktawan ko yung Lafayette, Indiana. Cross country ako. So yung speed niya 45. Hindi ka nga makakahataw, pero at least ma-enjoy mo yung mga suburban area. Manay. Aray! Nawala man ka? Agay, wala ang bida. Na? Oo, lagi na basta pusog lagi. Oh, tulog na dia. Hey guys, this one is Monticello, Indiana. Small town. Turn left on North Railroad Street, then take the first right. Oh, may dumaan na oversize doon, no? Welcome to the People's Community Bank, Illinois Street. No truck route. Turn right at the stop sign. For West. Continue on West Broadway Street. And then, yeah, border na ng Illinois. Sa unahan, 65 kilometers.
Malapit na ako sa border ng Illinois, state line border ng Illinois at saka Indiana. Indiana, Illinois. So nakatipid ako ng few hours. Nakuha ko lang siya ng 2 hours and 55 300 minutes. meters, arrive at coordinates on the left. Yeah, 2 hours and 55 minutes from Fort Wayne hanggang dito sa close, that's good. Way station. Hanggang dito sa Illinois. Yeah, this is Illinois. Continue on 1750 north. Right on. Tamang-tama, oh. Yeah. Again, hindi ako nag-interstate. Cross country. Tinumbok ko agad yung pinaka-gitna niya. Kasi kung mag-cross country ka, lalabas ka layo. Malayo yung iikutan ng mga interstate highway. So magandang ano to. The next time around na babalik ako ng Fort Wayne, the same highway, the same route. Ang dadaanan ko pabalik ng East Moline or papuntang Waterloo, Iowa, the same highway. Ito na yung aking magiging permanent na dadaanan. Unless kung magbabago yung pickup area. But kung the same lang, John Deere or Waterloo John Deere, ito yung magiging highway na dadaanan ko. Mas tipid, mas mabilis, cross country. This is the historic Route 66. Pinakamahabang Route 66 from there. Iwan ko kung saan galing, all the way dito. Ito yung highway na yan. Okay, diretso. Diretso. Kita nyo yung map, oh. Straight lang, di ba? Ito yung Peoria. Then pagdadaan ka doon sa interstate, kakain yan ng mga 100 plus kilometers. Straight mo lang siya, 64 kilometers from 55, Interstate 55 to Peoria City, Illinois. No? Or East Peoria. Hello mga Choy, welcome to Peoria City, Illinois. There you go, oh. Ganda ng bridge, oh. Dito ako In liliko. 400 meters, arrive at coordinates. Looking in your eyes like Arriving at coordinates. I know, right? 12 and 10. In 6.5 kilometers, turn right on I-74 West. Okay, pasok na ako sa Interstate Highway. No more secondary, no more cross country. Arriving
Arriving at coordinates on the right. I know, right? Minutes. Ilang hours? Continue on the current road. 1 hour. Abot pa ako. Hindi ko na kailangan mag-reset. Oh, I mean 30 minutes break. Welcome to Puria, mga Chuy. Ng Q-Line dito lang din malapit sa ilog na to, yung Caterpillar. Ayun, no? Hindi, akala ko yung truck na naglo-load. I-74. Okay, we're done sa Puria. We're out. Saglit lang, no? Pinagtulungan ng dalawang pulis, oh. Dalawa, tatlo. Yung isang car. Tatlong pulis. Dito ka makakita sa Amerika ng mga shooting sa highway, naghahabulan sa highway. Kahit sa Canada meron din ganun the last few weeks yata na merong from Fort St. John, I think, na binangga yung police car dahil yung Canadian may mga dalang droga, pera, baril. So nowadays, kahit sabihin mong Canada, kahit sabihin mong Amerika, meron at merong krimen. May mga demonyo talaga. In 600 meters, arrive at Love's Travel Stop and Speedgo, on the left.
McDonald's sa loob ng napakadala magkaroon ng McDonald's sa loob ng Loves. Arriving at Love's Travel Stop and Speedgo on the left. Chester. Please drive to highlighted route. I know, right? Ulat lang sa da. Sige, kalampag eh. Sinasabing McDonald's. When possible, make a U-turn, then take the first right. Ulat sa da. Turn sa mata. Looking in your eyes, I see a paradise. This world that I found. Alam niyo ba, pag hindi namin nilagay ang aming duty status sa on duty fuel, tapos nag fuel up ka, nilagay mo sa off duty to save time, nagkakaroon kami ng problema sa opisina. Tatawagan ka, okay, this is your first chance, second chance, warning, and then the third na ginagawa mo pa rin yun, ay tatanggalan ka ng personal conveyance. Wala ka ng personal conveyance na magagamit. So every time na mag fuel up kami, mapapansin ninyo, nakikita ninyo na nilalagay namin sa on duty para nakikita na nagtrabaho kami, nag-fuel up. Kasi ang ginagawa before, hindi pa masyadong stricto ang Q-line, off duty para makatipid kami sa oras. But ngayon hindi na, kailangan mag-fuel up ka. Kaya yung fuel up namin, it takes only 6 minutes. 6 minutes yung fuel up namin. Kagaya nito, ang tagal pa. Come on. Ayun. What number? 19. Yeah, fuel up, on duty, pre-trip 15 minutes, fuel up. Yun lang naman ang kailangan nila eh. 15 minutes pre-trip, then fuel up, ilagay mo lang din. Unloading, during unloading, lagyan mo lang mga 10 minutes, 15 minutes. At least meron na sila nakikita na meron kang ginawa like loading and unloading. Okay? Pag hindi mo ginawa yon, nabigyan ka ng warning, then wala ka na magagamit na personal conveyance. Kung meron kang mga pupuntahan sa Walmart, like it's personal kasi mag-grocery ka, instead gamitin mo yung personal conveyance para hindi gagalaw yung oras mo, so gagamitin mo yung driving hours mo papunta dun sa Walmart, back and forth. So sayang, di ba? So sundin mo lang yung sinasabi ng kumpanya para walang maging problema. 3, 4, 6, 5. Sir, Loves is originally from Oklahoma? Yes. Really? Yeah, that's where we're based out of, is Oklahoma. Yeah. The headquarters anyway. Oh really? Yeah. Loves is, what is the name of the owner before? Thomas? Tom Love. Tom Loves, right? Yeah, Tom Love. And now his son has it, Frank, because Tom passed away, so now Frank got it now. Tom is already passed away? Yeah, Tom passed away last How old? He was 80 something. But he's really good, right? Oh, yeah. Because you know what? In the parking, you don't need to pay. Yeah, I know. It's all free, right? It's all free. Yeah. Like free coffee, unlimited coffee. Yeah. You cannot get that one in Flying Jet Pilot, man. No, it's because we're still privately owned. We're not, you know what I'm saying, we're not a publicly held. Oh wait, it's Pilot's a public? Yeah, right, yeah. So Pilot's actually owned by Warren Buffett, and so it's on the stock market. Oh really? Loves is just a family-owned business. The family still owns Loves. Yeah. Yeah, we're not to the stock market. See, you can get unlimited shower, limited refill. Okay,
it's really good. Yes. You can park as long as you're not obstruct with other drivers. You can park there. Yes. It's yes. really good, Loves. Yeah, no, they're a great company. Yeah. I love working for them. Yeah. That's why we're always coming back to Loves. Yes, that's right. Well, I appreciate you coming back. Oh yeah. If I can get Loves along the way, I can refuel in Pilot just for top up like 50 Yeah. liters. But I always full tank my diesel. Only Loves. Sure. Only I Loves. appreciate that. Yeah. You keep working. Cause we can park like we load oversized. We can park there. Yeah. We can park anywhere as long as you're not obstructing or you know. Right. Yes. That's what I like Loves. Yeah. Well, thank you. I'm glad to hear that. Yeah. Well, be safe out there. Yeah, you too, sir. You too. No, it's true, guys. Kita nyo palagi, di ba? Sa Loves ako nagre-refuel. Kasi hindi sila stricto eh. I mean, merong nakalagay na mga no parking along the side sa mga fence na yon. But you can park. You can park there. Oversized load ka, you can park there. Okay? Maluwag ang Loves. Hindi sila higpit sa mga drivers. Yung may-ari niyan, yung founder ng may-ari si Tom Loves, yun ang pinaka the best talaga. Nabasa ko ang story about that guy. Sabi nga niya namatay siya last year si Tom Loves, matanda na eh. Then yung anak na niya ang patuloy ng business na to. So maraming franchise ang Loves, not only sa isang state but napakaraming lang franchise. Ang problema lang ang Loves, hindi siya makakapasok sa I don't know why hindi makakapasok ang Loves sa Canada. Maybe too expensive para sa franchise or hindi lang talaga papayagan. Dito ka lang dito ka lang makakita ng truck stop, unlimited coffee, unlimited shower. You know, then yung ang bilis ng points nila, point system. Pag malakas na yung points, malaki na yung points mo, you can get the products through your points. Mabilis mabilis yung pasok ng points nila, believe me. That's why I love Jessica Soho, kapuso mo. Jessica Soho, kapuso mo. Kasi Loves it's a heart. Eh di ba ang kapuso is heart, right? So magkano nilagay ko sa Loves ngayon? 119 gallons. That's $488, guys. Di ba? Well, yung company hindi naman sasabihin, "Hey, you don't have to refuel that." May ibang company na specific lang talaga yung saan kayo magre-refuel. Sasabihan kayo dito lang kayo magre-refuel, but sa this company, sabi nila, wala man sinabi, but option namin na maghanap ng fuel area kung saan namin gusto. But anywhere, pwede kami sa Loves, pwede kami sa Flying J, Pilot, Cinex, Sinclair, pwede kami. But we rather choose Loves na mag-fuel up dahil nga sa point system, sa parking system nila. Merong slots, but yung nga sabi ko, walang bayad yan. Everything is free. Napakaganda. Only Loves. Okay, I'm done here. Hindi ako nagpapasip-sip na yung kausap ko yung white. Hindi ako papasip-sip. Sinabi ko lang sa kanya yung totoo. Meron talaga akong plastic para sa basurahan. Yun o. Let's clean up a little bit.
forward ko lang yung truck. Continuing to drive may invalidate your rest break, which is not complete. Continuing to drive may invalidate your rest break, which is not complete. Ilang oras ba? Hindi mag-break na ako. Nga. You have 1 hour and 57 minutes of remaining drive. Okay. Chester's chicken. Wala ko na manok. You're in line, sir? Yeah. Yes, sir. So, chicken. How much is that? Daming manok dito. Dalawang chicken, busog ka na yan eh. Yeah, tapos yung soft drinks, free na. Kuha ko ng free soft drinks. Ay, can I get a 3-piece combo? Yeah, of course. Ribs, huh? What would you like for your side? Ribs as a side. What is my choices for the side? Wedges, mashed and gravy, mac and cheese. Mac and cheese, yeah. And you said what 3 pieces for you? Yeah, 3-piece please. So I got a 3-piece combo and kuha tayo ng free soft drinks dito. Kasan ko lang. Barcode. Oh, here. So, I just come in that one. Yeah. or pag hindi gagana dyan, Okay, bye. hindi gagana dito, pwede mo siyang i-refill. Pwede mo siyang i-refill. Drink refill. Yeah. Pag hindi gumagana. And that's it. Walk in. Walk right on out. That's good. All done. That's it, guys. Refill lang. Diba? Free soft drinks. Unlimited shower. Pero naghihintay na yung isang truck sa akin. I think lumabas na siya. Kaya naghihintay na siya. I need to move. Yeah, ilang oras pa ba? 15 minutes. Arrival 15 minutes. No, 42 minutes. Arrival. 42 minutes. So, sakto lang. Matitiran pa ako ng 50 minutes. Parang hindi nga ako abot sa Canada. Sure naman ang oras. Woo! Thank you, Lord. Turn left on I-74 West. I know, right? Buti na lang yung aking load order ay nireview ko. Kasi ang buong akala ko sa John Deere ako kukuha ng combine babalik ng Saskatoon. So dito pala na area. Ha? Yeah, 1.1 kilometer. But malapit lang din siya sa John Deere kung saan kinakargahan namin madalas yung aming mga combine. But dito lang nahiliran na street. Kailangan kong tumigil sa gilid. Titingnan ko yung area kasi first time kong mag-load dito ng combine na John Deere. Ha? Meron ba dito? Ha? Kabahayan na to eh. Meron bang factory na John Deere dito? Ha? Sigurado kayo?
1 kilometer. Alright. Okay. Yan, may lumabas na truck dun. Saan banda dito? Nakakagulat eh. Sabi ko, ha? John Deere? Hindi naman siguro In dito. 600 meters, arrive at trackside Execution East Moline on the right. $450 meters. Ah, okay. Itong building na to. Sa right side. Ah, okay. May mga John Deere pala dito. Oh, yun oh. Mga combine. Arriving at trackside Execution East Moline on the right. Okay. Come on, go. Ito pala yung yard na yan. Dito ako titigil. Dito ako magpapalipas ng gabi dahil nagawa ko na yung aking dapat gawin. I mean, you know, personal conveyance. Arrive at the destination ang nakalagay. So meron isang queue line doon na i-drop ang trailer. So yung driver niyan, he knows what the drill. Drop ang trailer, arrive, and then arrive, Bobtail, go to truck stop, then balik tomorrow morning. So yeah. So dito ako titigil. Bukas na ako tatakbo papunta doon sa aking pinuntahan, sa aking pipikapan na load ng John Deere. Hindi dito aking pickup. So now, the moment of truth. Kung makakabalik ba ako ng Canada pagkatapos kong ma-load yung John Deere tomorrow, or magre-reset ako dito sa America together with the 4th of July. Yeah, the moment of truth. Again, nandito ako sa John Deere parking, pero hindi ako maglo-load dito, hindi ako maglo-load dyan. Doon ako maglo-load sa pinakita ko sa inyo kanina. Ginawa ko na lang magic para hindi nagagalaw yung oras ko tomorrow. And doon mag-i-start yung aking oras para makatipid ako. But, ang question nga, makakabalik ba ako ng Canada o mananatili ako dito sa America hanggang 4th of July? Wala na. The moment of truth. Let's go. Tingnan natin. So, ang natirang oras, patayin ko yung ilaw. Right? Okay, ang natirang oras is 1 hour. Okay? So, hindi pa ako nag-break ng 30 minutes. So, kung mag-break ako ng 30 minutes, magiging 4 hours and 5 minutes yan. So, ang tanong natin, dito tayo sa summary. Dito tayo sa summary. Okay? Oh, makakabalik ba ako ng Canada? Or mananatili ako sa Amerika? Parang kinakabahan ako ah. Okay, 1 hour 5 minutes plus another 3 hours sana kung titigil ako, kung magbe-break ako. So magiging 4 hours yan for the day. Kasi 11 hours lang, di ba? Let's go to the summary. Oh, 9 hours 9 hours guys ang natitira, plus 1 10 hours. So let's see sa clock.
Ilan pa ang magiging driving hours ko on duty? Holy smoke, man. Available driving USA driving. So meron pa akong 4 hours. 10 hours. So 10 hours ang matitira sa akin bukas. So hindi ako makakabalik ng Canada hanggang ano lang ako, hanggang for sure Minnesota. Holy smoke, man. So tomorrow is holy smoke. Tomorrow is Wednesday. Holy smoke. Short ako kasi ginamit ko yung oras ko from Winnipeg up to Edmonton, Nisku. So kumain ako ng 16 hours, 17 hours. Then from Nisku pabalik ng North Portal, kumain na ulit ako ng ilang oras. So kung nag-start lang sana ako hanggang Saskatoon, sa Saskatoon lang ako nag-start mag-drive, I mean from Winnipeg to Saskatoon, load sa Saskatoon, then papuntang what is this? Fort Wayne, makakabalik ako ng Canada. Hindi ko kailangan mag-reset sana. But kasi back and forth 10 hours na. Lagyan natin mga 12 hours. So mayroon akong enough time makapasok ng Canada sana hanggang Saskatoon pa sana yung aking oras. But ito na nga ang oras. Okay? So USA, yung aking driving remaining is 6 hours. 4 hours ngayon sana. So i-plus mo yung dalawa, 10 hours and 10 minutes. Sa Canada meron pa akong 10 hours, 19 hours sa Canada. Maganda sana kung makapasok ko ng Canada, kasi gagamit ako ng recap hours. Yung ginamit ko nung Wednesday, kasi bukas Wednesday magsa 7 days na ako. Thursday pang 7 days ko, pang 8 days ay recap hours na sana ako. So hindi ko kailangan sana mag-reset. Sa Saskatoon sana ako mag-reset. But again, 10 hours na lang yung natitira sa aking oras. So wala. Wala. Holy smoke. So anong gagawin? Kailangan kong mag-reset dito sa Amerika. Kailangan kong mag-stay sa Amerika. Kung mag-start ako na mag-reset tomorrow, shit, abutan ko talaga 3 days. Abutan ko talaga, men. Abutan ko talaga ang Friday. Wednesday na bukas eh. Magdadrive ako bukas. Wednesday pa Friday. So mag-reset talaga ako ng 4th of July. Holy smoke. Sige lang. Ito yung pangalawang beses na celebrate ako ng 4th of July dito sa Amerika. Ito yung pangalawang beses. The last year, nag-reset ako dito. Dito rin sa area niyan. Diyan ako nakapark. Kasama ko si Frank during sa 4th of July last year, 2024. Naabutan kami dito, nag-load kami, hindi kami nakalabas dahil hanggang 12 o'clock lang yung oversize. So nag-stay kami ni Frank, yung isang puti, diyan kami nakapark. But bukas, hindi ako mag-stay dito. Magdadrive ako all the way hanggang matapos yung 10 hours ko. Siguro somewhere sa I-94. Yes man, I-94. It is what it is. Abutan talaga. Akala ko meron pa akong enough hours, but malalaman mamaya. Pero duda pa ako dito eh. Ang weekly ko meron pa akong 9 hours and 57, no? 9 hours and 57. But malalaman yan midnight. Mamayang midnight malalaman yan. 9 weekly, 9 hours 57. Yeah, malalaman yan mamaya midnight. Finger cross. Sana nga. Para hindi masayang yung aking araw na magstay dito. Of course. Yeah. Celebration sa Canada. Happy Canada Day sa mga taga-Canada.
And then mag-celebrate din ako ng 4th of July, Independence Day dito sa Amerika. Happy night, amping mong tanan.